Hi guys. Hi guys. Gusto ko nga pala i-share sa inyo ang aming journey kung paano kami nakarating dito sa Finland, Lapland, at kung ano mga proseso, kung ano yung mga pinagdaanan namin, at ilang buwan kami antay para makaalis kami at bago makarating dito. So share ko sa inyo. Lamig. Winter pero May pala ngayon. So share ko sa inyo. Una, September, nag-apply kami sa agency. Yun nga yung EDI. Lalagay ko na lang sa comment section kung ano yung legit na website page nila. Yung page nila sa Facebook, kung ano yung legit, para mas alam nyo, kung makita nyo kung ano yung legit na page nila, kasi maraming kumakalat na page nila na hindi legit. So yun nga. At ang trabaho ko nga pala dito ay store worker sa supermarket. Kami nag-aayos ng display. Yun, nagre-refill, nagre-receive ng delivery, nagche-check ng expiry, at yun, yung mga store work. Yun yung trabaho namin dito. Tsaka nga pala, nag-apply kami September, katapusan to October. Yun yung initial interview sa amin. Initial interview. Tapos siguro ilang batch din kami yun. Pero yung batch namin kasi siguro mga nasa 20 kami katao. Yung batch namin yun Pero maraming batch na in-interview. So sinuwerte at nakapasa. At tapos pangalawa, next step nun is yung final interview na through Skype. Skype or basta online yon. At doon kayo kakausapin ng employer nyo, which is Barona. Kinausap kami at in-interview. Tumagal ng 1 oras din yung interview namin, at English karamihan. So kung kayo ay mag-apply at willing mapunta dito, maganda na kayo ng maraming English. Tapos matapos nun, sinabi sa amin na ngayon nga may language training. So pagtapos nun, nung nag-antay pa kami ng mga 1 month ata, 1 month bago lumabas yung desisyon kung sino yung mga natanggap at sino yung mga nakuha nila. So 15 kami na natanggap. Tapos ang sumunod na step namin is medical. Nung December first week, mga ganon. So nag-medical kami. So before medical, dapat prepared na rin kayo para di kayo mahirapan or di kayo bumagsak. So ako noon that time, kain lang ako ng gulay. Everyday gulay. Tapos hindi ako nagkumakain ng gano'ng matatamis, gano'n. Basta ako ng diet, tas less sa kanin. So pinrepare ko talaga yung sarili ko na maghanda para sa darating na medical namin. So February yon. Pero that time,
February, doon na rin nag-start yung language training namin. So, tatagal yun ng mga 5 months. Sinabi na rin naman sa amin sa na may 5 months na language training to. Tapos, that day din, mga December, hindi naman that day, parang yung week na yon, orientation na kung ano yung mga mangyayari, yung step by step namin na gagawin sa paglalakad ng mga requirements, ganun. So, doon na. Yun din yung mga process. Tapos, nung okay na yung result ng lumabas na yung result ng medical, sumunod naman doon is yung PIDOS. So, maaga kami nagpidos, mga December pa lang ata yun. Oo, hindi ako nagkakamali. December. Lumabas yung medical result. So, okay naman. Pasado. At, yun, nagpidos na rin. Agad-agad. Di ba yung iba, bago umalis, sila magpipidos. So, kami, parang napaga. Pero, medyo nanibango ako kasi yung kami maaga nagpidos. O yun. Tapos pagtapos ng ganon pidos, medyo matagal kami kasi tuloy-tuloy pa rin ang pasok sa language training. So tuloy-tuloy tapos mga bandang February na yata yun. February ng 2024 na. February 2024, naglakad naman kami ng visa. So, mayroon silang papupuntahan sa inyong lugar. Tapos may mga requirements kayong dadalhin para dalhin dun sa lugar na pupuntahan nila. So, napunta kami sa may Makati, sa may circuit. So, hindi mahirap sa akin yon kasi ako, malapit lang ako doon. At okay sa akin yon. So, pagtapos nun, may babayaran ka na 5,600. Yun na yung parang pinaka-visa nila. Tapos noon, sumunod doon, yun na, nagpasa na kami ng mga requirements namin sa agency. Yung kumpletong requirements, that day din. Kasi lahat-lahat na, pinasa namin yung mga lahat ng requirements, pati yung kopya ng passport. Pinasa na namin sa agency. February ata yun. So, tapos, February, tapos mga 3 weeks, kinontak kami na okay na yung visa namin. So, meron na kaming Finland visa. So, syempre masaya. Tapos noon, mga anong month na yung sunod? February, nagantay pa ulit kami. March na yata, meron ulit kaming medical. Yun na yung phase 2 medical. So, hindi lang isa ang naging medical namin, dalawa. Which is yung bago kami umalis, nag-medical ulit kami. Yun yung pangalawang medical. So, ganun din, parang ganun din yung medical sa amin. At parehas nung phase 1. Yun din yung pero mas yata to, mas madali na lang ng konti kasi yung ibang kasama parang may sinabi lang sila na phase 2 tapos instead na may papagawin pa sa kanilang hindi na pinagawa sa kanila. So may papagawa sa kanilang test, hindi na pinagawa sa kanila. So yun yung doon pag phase 2. So
lamig. So, yun na. Tapos, April na. So, April na. Nag-resign na rin ako sa trabaho. That time. That month. Mga April 10. Ganun. Kasi, sabi sa amin, no, okay na yung medical. Ganun. Kompleto na lahat. Tapos, pinapunta kami ng agency para sa final briefing namin. So nung nag-final briefing kami, yun na, mga 2 araw alis na kami. Ay hindi, kinabukasan final briefing, tapos kinabukasan alis na kami. So tapos binigyan na sa amin yung ticket, tapos yung lahat ng mga documents namin na gagamitin, passport, lahat ng mga requirements namin, papel, yung visa, yan. So binigyan na sa amin, and siguro i-share ko sa inyo sa mga susunod kong video yung kung ano yung mga requirements. So mas kompletong list ng requirements. So isa-isahin natin pagka sa mga susunod kong video, and para rin na makaprepare kayo kung sakaling gusto nyo magpunta dito. So ang trabaho ko dito is sa store worker, sa mga grocery, ganun lang, basic lang, di ba? And talagang trabaho ko na yan 10 years, ganun, kahit sa Pilipinas. Tapos nag Middle East ako sa Oman. So sa inyo guys, magbabala kayo, sasabihan ko kayo kung may mga applyan, ganun. Tapos kung applyan doon sa agency namin, so check nyo na lang sa comment section yung link ng agency namin, isi-send ko doon. Tapos para makita nyo at updated kayo kung applyan din ng katulad namin na dicer. So guys, salamat sa panonood, at yuba woman ta yuba paiba. Bye guys.